nga kaibigan, maligayang pagdating sa ating video lesson ngayon. Alam niyo ba kung ano ang aming tatalakay ngayon? Bago yan, magpapakilala muna kami sa aming sarili. Ako po si Haikin Nigel Po Bison. si Evangelist B. Ganados. Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa paksang Economics sa Diwang Pilipino, Halo-Halo, Tingi-Tingi at Sari-Sari na isinaysay ni Teresa Estulao Jr. Ito ang panimula and intensyon ng pag-aaral na makapag-ambag sa pagpapaunlad ng wikang Filipino upang lalong mapabilis ang intelektsyon. Ano nga ba economics? Ayon dito, ang economics ay isang pag-aaral tungkol sa paggawa at paggamit ng kayamanan. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananaw tungkol sa economics. Kadalasan, kapag naririnig natin ang salitang ito, ang diwa ng kalakalan, pera, pagtaas ng presyo, pambansang produkto, bilihan ng stock, pamumuhunan at kawalang trabaho ang siyang pumapasok sa ating isipan. Sa sanaysay na ito, may 5 pangunahing konsepto ng economics. Ito ay agham panlipunan, kayamanan, hilig ng tao, kadahupan, at pamamahagi o alokasyon. Agham panlipunan. Inaaral ito kung paano tumutugon ang lipunan sa problema ng kabuhayan at kaunlaran. Ang kayamanan naman, binubuo ng mga katangian ng mga tao, mga bunga ng kalikasan, at mga bagay na gawang tao. At meron ding tinatawag na pinagkukunang yaman. Ito ay mga tao likas na yaman, yamang pisikal, halos magatumbas ang katuturan. Hilig ng tao. Ito ay mga kagustuhan ng mga tao tulad lamang sa produkto. At pamamahagi. Tumutukoy sa pamaraan ng paghati-hati ng mga yaman. Ito ay ang paraan ng kabuoang kinalabasan, kita o yaman ay pinapamahagi sa mga individual o sa mga sanhi ng produksyon tulad ng paggawa, lupa at kapital. May natutunan ba kayo tungkol sa economics? Dito naman tayo sa ang pagiging deboto bilang pakikipagkapwa, isang panimulang pagsusuri sa mga liham. Ang pagsusuri ng liham ay wasto sa pamamagitan ng iyong pagsulat sa tamang forma nito at dapat magkasunod ng mga bahagi. Ang pagsulat ng mga liham, pangkahilingan o petition, at pasasalamat sa English ay Thanksgiving ay isa sa pangunahing gawain sa mga deboto sa pambansang dambana na inanalagi sa Lolo sa Baclaran, lungsod ng Parañaque. Bilang isang tanda ng popularidad ng uri ng debosyon ito, ang pambansang dambana ay nakatanggap ng humigit kumulang 2,500 ng mga liham sa loob ng isang linggo. Ang pambansang dambana sa Baclaran ay isa sa mga pinakatanyag na dausan ng debosyong Katoliko sa bansa. Master Ganados, ano ba ang iyong paksa ngayong araw? Ang wika ng Silag Festival bilang daluyan ng kultura at identidad ng mga Ilocano. Silag Festival ay isa sa mga mahalagang pagdiriwang sa Ilocos, kung saan ipinakita ang mga Ilocano ang kanilang mayamang kultura sa pamamagitan ng iba't ibang pagtatanghal, kasuotan, produkto at sining. Sa pamamagitan ng mga sayaw, palabas at iba pang aktibidad, ipahayag ng mga residente ang kanilang pagkikilanlan bilang Ilocano. Isa rin sa mahalagang aspeto ng festival ay ang paggamit ng wika sa iba't ibang presentasyon at aktibidad. Makikita natin kung paano magiging daluyan ng kultura ang wikang Ilocano. Ang pagsasama ng wika sa mga pagtatanghal ay isang paraan upang mapanatili at ipalaganap ang diwa ng kanilang pagkatao. Wika ng kasuotan o kagamitan. Ang tradisyonal na kasuotan at kagamitan na ginagamit sa festival ay sumisimbolo sa natatanging pamana ng kultura at pagkamalikhain ng mga Ilocano.
Wika ng sayaw. Ang mga sayaw na isinigawa sa festival na kadalasang umaayon sa malinaw na sinag ng buwan ay nagpapakita ng pasasalamat at artistic na ekspresyon ng mga Ilocano. Ang wika ng produkto. Ipinapakita ng temang ito ang kahalagahan ng kultura at identidad ng mga ipinahayag sa pamamagitan ng mga lokal na produkto na tampok sa festival. Ang mga temang ito ay kolektibong nagpapahayag ng pagmamalaki ng mga Ilocano sa kanilang pagiging natatagong, malikhain at mapasalamat na kanilang mapaglaki sa buong mundo. Sa uli, pinakita ng Silag Festival na ang kultura ay may malalim na koneksyon sa wika at iba pang aspeto na sa ating pagkikilanlan. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagdiriwang, hindi lamang napapanatili ang tradisyon, kundi naging paraan din ito upang maipakilala ang mga yaman ng kultura ng Ilocano sa mas malawak na mundo. Handa na ba kayong lahat na ibibigay na ang mga katanungan? Ilabas niyo na ang inyong mga papel at mga ballpen.